Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Dito pa rin po sa West Philippine Sea ang ating isyu na pag-uusapan ngayong gabi. At ito po ay mayroong kaugnayan sa sinabi ni BP Leni Robredo na di umano the fact that the president has said na yung decision ng arbitral commission kung saan tayo po ay nanalo sa West Philippine Sea ay isang scrap of paper. Sabi po ni BP Robredo, ito po ay nangangahulugan ng ating Pangulo ay mas kampi pa sa China kaysa mga Pilipino. At ito din po ang sinasabi ni Senator Pacquiao na ang kanya lang naman daw po sinasabi ay ipaglaban natin ang ating soberenya over the Scarborough Shoal laban sa mga Chinese. At ito din po ang sinasabi ni Antonio Carpio na walang ginagawa ang ating Pangulo upang ipaglaban ang ating napanalunan, which means na pinababayaan ng ating Pangulo ang West Philippine Sea upang ito ay tuluyang maangkin ng China. Ang problema po, mga kaibigan, mga kapatid, katulad po ng sinasabi ni BP Robredo na ito po ay nangangahulugan na ang Pangulo ay kampi po sa China. The problem with the opposition is that they are maliciously ascribing upon the president with respect to his policy over the West Philippine Sea. Ang ginagawa po ng opposition, they started their argument with the wrong premise by saying that the president has given up our claim for West Philippine Sea. At ito po ang ini-inject nila, itinatanim sa mamamayan na ang Pangulo ay nagpapabaya upang ipaglaban po natin ang ating soberenya. At meron pa silang sinasabi na mabuti pa ang Coast Guard. Binublow up po nila ito na kung saan noong April 27, 28 ay napalayas nitong Philippine Coast Guard ang 7 Chinese vessels dyan po sa West Philippine Sea. Maling-mali po at panluloko sa sambayan ng Pilipino ang sinasabing ito ng mga opposition
paulit-ulit po natin na ipinaliliwanag ito upang maging maliwanag po sa mamamayan. Hindi po totoo na walang ginagawa ang ating Pangulo. Katunayan po, pinag-utos niya sa Coast Guard, sa Philippine Navy, sa Armed Forces na mag-deploy ng warship dyan sa West Philippine Sea. And the Coast Guard would not act definitely without orders from the government authority na palayasin yung mga Chinese barko na yan na napalayas ng Coast Guard. Definitely, what they did is in compliance with the order of the higher command. That is basic protocol. So nagpapatunay po lamang na ang gobyerno po natin ay gumagawa. May ginagawa po. Secondly, kung hindi po ito kung si Leni Robredo po ay tapat sa kanyang paniniwala na ang ating Pangulo ay kampi sa China dahil lamang sa sinabi nito that the decision is a scrap of paper. Nagpapatunay lamang po mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid na itong si BP Robredo ay talagang boba. Hindi po makaintindi sapagkat maliwanag po ang sinabi ng ating Pangulo na kung hindi tayo matigas, hindi tayo astig, at kung wala tayong kakayanan na ipaglaban ang Scarborough Shoal o ang West Philippine Sea sapagkat kulang tayo sa ating military forces as against China, then itong papel na ito, itong decision na ito is a mere scrap of papers. Bakit po? Because as we have said, this is politics. What is happening with the West Philippine Sea is politics. I struggle for power. That is the practical aspect of it. Sasabihin mong iyo ang isang bagay, may desisyon na iyan ay sayo. Ngunit hindi mo naman kayang ipaglaban dahil ikaw ay kulang sa kakayahan. Iyan po ay walang halaga yung desisyon na yan. And this is what the President has said, which is true. Bakit? Totoo naman po na wala tayong sapat na lakas upang tapatan ang military force ng China. Pero nangangahulugan po ba na hindi na natin ipaglalaban ang West Philippine Sea? Hindi po. The reason why the President is exhausting peaceful means by which to settle the issue with China. And it takes time. Ito po yung ginagawa ng ating Pangulo. Itong opposition nagmamadali. Bakit? If we have to take it by now, the only way to do it is by force. And that means war.
Sasabihin po natin, hindi natin kaya, well, admitted. But we know there are a lot of countries helping us. In fact, they have sent already their warships over the areas. And especially the US, Canada, so forth and so on, Australia. Of course, when there will be war, definitely they would be joining us. There is no doubt for that. They will join us. And that will be a full-scale World War III, which we want to avoid because the Philippines will be the center of the battlefield, which will annihilate our country. Malulusaw po ang bansang Pilipinas. Mamamatay po ang lahat ng Pilipino sapagkat dito po gagawin ang sentro ng labanan. And this is what we are trying to avoid. Mali po ang premise ng mga oposisyon sa pagsasabi na hindi magkakagira. Itong sinasabi ni Carpio, pumunta daw po tayo, bumalik sa international community para hikayatin sila na sila ang magpatupad. Ang sasabihin lang ng mga yon, bakit ayaw nyong gawin? Nanalo na kayo. Sinabi na namin na inyo yan. Why not do it yourself? Anyway, kung pag sinimulan yan, nariyan kami sa likod ninyo. We will fight together against China. Kaya wala pong problema doon. Kahit hindi natin kaya, there can be a war with China. But what we are saying is we want to avoid any possibility of a war with China because should there be a war, definitely the Philippines would be a battlefield. Iyan po ang iniiwasan ng ating Pangulo. Ang nakapagtataka po, o alam kasi marahil nila na hindi nila ma-agitate ang Pangulo. So ginagamit lang nilang itong issue for political convenience for the purpose of 2022 election. Kung magkaganon po, nagpapakita lamang na itong mga oposisyon nito, wala pong malasakit sa ating bayan. Na ang gusto lamang po nila ay maisulong ang kanilang political interest at the expense of our national security, bringing our country to the verge of war with China. At gusto po nating ipaalam at this juncture, class. Gusto po nating may paalam ito, no? That at this juncture, the presence of Chinese vessels sa West Philippine Sea at saka yung kanilang pag-construct ng mga artificial islands that could have been considered as invasion of the Philippine territory. And that would be since 2016 or 2012. That could have been a valid basis for the Philippines to declare war with China. Bakit hindi po ginawa?
nitong mga dilawan na ito na kung saan sila ang nanunungkulan noon. Why they did not go war with China that time when there was an actual invasion of the Philippine territory? Dapat po ginawa na nila yan. At hinahamon po natin ang mga dilawan kung talagang gusto nila ng gera. Anyway, nandyan pa rin yung presensya ng mga Chinese vessels. Sa ilalim po ng saligang batas ng Pilipinas, to declare the existence of war with other countries is not within the power of the President. Maliwanag po yan sa saligang batas. The Constitution provides that it would be for Congress to declare the existence of war in a joint session by 2/3 votes, voting separately. Yan po ang sinasabi ng saligang batas. So, ibig po sabihin nito, kung gustong magkagira natin sa pamamagitan ng pirsahang pagpapaalis ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, hindi po yan manggagaling sa ating Pangulo. Manggagaling po sa Kongreso at ipatutupad ng Pangulo kapag mayroon na pong deklarasyon as to the existence of war made by Congress, then and there the President would assume his commander-in-chief power of the armed forces of the Philippines. I-implement na po niya yung persahang pagpapaalis ng mga barko ng China o ng Chino sa West Philippine Sea. With such declaration of Congress, the President can no longer say no, because the duty of the President is to implement it upon declaration by Congress to that effect. So, inuulit po natin, lahat ng sinasabi laban sa ating Pangulo ay wala pong basihan. Wala pong basihan. Ito po ay purely malicious imputation against the President. Maliciously committed, number 1 by Carpio, by Robredo, by Pacquiao, by Del Rosario, Batong Bakal, at yung iba pong mga kanilang kapanalig. Iyan po ang totoo. At inuulit din po natin, kung gusto ng mga dilawan na to na persahang paalisin ang mga barko ng Chino sa West Philippine Sea as the only means to do it, since China does not recognize the arbitral decision, then such move shall start with Congress, not with the President.
In fact, kahit gugustuhin ng President, he could not do so. That act being considered already a declaration of war on the part of the President kung paalisin niya ang mga barko ng China sa West Philippine Sea by force. That would be an act of war which the President could not do without first declaration of the existence of war by Congress. So, itong mga pinagsasabi po ni Robredo, ni Pacquiao, lahat po, ni Carpio lalo na, wala pong legal basis ito. Sapagkat, inuulit po natin, tanging ang Kongreso lamang ang binigyan ng saligang batas ng kapangyarihan upang magdeklara to declare the existence of war with China. Iyan po ang katotohanan. Maliwanag po yan. And Congress has to do it in a joint session by two-thirds votes, voting separately. Bakit po? Sapagkat ayaw po ng saligang batas na magpadalos-dalos ang ating pamahalaan sa pagdedeklara ng gera. And take note po, iniiwasan po ng ating saligang batas na ang Pangulo lamang ang magdedesisyon dyan. In fact, the President has nothing to do with the decision, with the making of the decision. Maybe the President may recommend to Congress such move, of which the President Duterte is not even willing to do. Kaya po, inuulit po natin yung mga sinasabi ng oposisyon. Kung talaga sila ay naniniwala sa sinasabi nila, lalo na po ito si Leni Robredo, nangangahulugan lamang po na hindi nila naintindihan kung ano talaga ang nature ng issue na ito. Ibig po sabihin, kulang sa kaalaman, boba itong ating Vice Presidente. At ito naman si Pacquiao, hindi pa niya arok ito. Sapagkat ang utak niya ay nakakonsentrate sa boxing. O maaring nakalog na ang utak nito sa boxing. Si Carpio, matalino, dating Associate Justice of the Supreme Court. No doubt. Kaya lang, dahil sa kanyang kasakiman, dahil sa kanyang ambisyong politikal, dahil sa inggit kay Pangulong Duterte, ito po ay nabubulaga na rin. Alam niyo na man, hindi na niya maisip kung ano ang magandang bagay at dapat morally correct. Sapagkat kung ito po ay nasa tamang pag-iisip pa rin, sana po tumulong na lang po siya. At kung totoong yung kanyang sinabi, why not volunteer?
extend your advice to the President. Pero hindi, katunayan. Just shortly after you retired, after Carpio has retired o had retired, nagbuo agad siya ng isang bayan coalition na ayon po sa kanya, the purpose of which is to see to it that Dutertes are ousted from Malacanang. So ang ibig lamang po sabihin niyan, talagang yun lang ang interest niya. Sa bagay, nakakainggit ka naman. Yung makita mo yung sinasabing si Duterte, 75 lang agreed sa bar. Siya cum laude, top notcher. Hindi naman siya naging Pangulo. Si Duterte naman ang naging Pangulo. Pareho silang taga Davao. Nakakainggit talaga yan. Para sa isang taong inggitero na katulad ni Antonio Carpio. Sapagkat malabo namang hindi maintindihan ni Carpio itong mga bagay na to. Isa pa nga siya sa architect ng West Philippine Sea problem na yan together with Pinoy Aquino, then President of the Republic from 2010 to 2016. And that was the time na nirecall nila yung gwardiya, yung mga sundalo dyan sa area, then allowed Chinese to build the artificial islands at Scarborough Shoal. And that was the time when Trillanes, in his capacity as backdoor negotiators of Pinoy, went to Beijing many times. At doon sa debat sa harapan ni Enrile at ni Trillanes sa Senate, Enrile mentioned na sinabihan ni Trillanes ang ambassador sa Beijing at the time not to take notes of everything that they were negotiating about. So ganyan po. So ang ibig po sabihin nito, Carpio at the very beginning had knowledge of what happening that time. At siya pa mismo ang nagdala ng kaso sa International Arbitration Court. At yun ang pinagmamalaki nila. But why they did not stop? Alam ni Carpio ang implication sa batas ng possession of a disputed territory. We were the possessor, original possessor. Pinaalis, then let the Chinese build. In effect, they delivered to the Chinese. They allowed Chinese to possess the area. And now, sasabihin nila sa ating Pangulo na paalisin mo yan, pero saan mo paalisin? The actual possession of a disputed territory or real property is very important. Alam ni Carpio yan as Associate Justice of the Supreme Court. Pero bakit niya hinayaan? Bakit pinapull out ang ating position doon? Because the Philippine position of the area was represented by our soldiers stationed in the area. The fact that they were ordered, pulled out, it was giving up the actual position that we had. And then Chinese took over the position by building an artificial islands. At ginawa pa nilang mga military base.
So, ang mortal sin po dyan ay nasa kamay ni Carpio del Rosario, si President Noynoy Aquino, si De Lima in her capacity as DOJ Secretary, Trillanes as backdoor negotiator. Sila po ang principal personality na nagbenta sa China at hinayaan po nilang China na magkaroon ng mga isla dyan. At ngayon, binabaliktad po nila ang situation sa pagsasabi na walang ginagawa ang ating Pangulo upang mabawi yan. Gayong sila ang nagbenta nito. At siyempre po, ang China ay palaban na dyan. Kaya nga hindi nila kinikilala ang naging desisyon ng International Court na yung area na yan ay atin. Tapos sasabihin nilang dapat gawin ng Pangulo ang lahat. That means agitating the President to interwar with China, which of course, the President being a prudent man, being a responsible man, the President being caring of the Filipino people, nililigtas po niya ang ating bansa sa tiyak na kapahamakan. Samantalang itong mga lintik na ito, si Carpio, si Robredo, si Pacquiao, si Trillanes, lahat po yung mga oposisyon, si De Lima, Drilon, Pangilinan, Hontiveros, lahat po yung mga yan ay inuudyukan po nila na magkagera sapagkat nais silang pagtakpan ang kanilang kataksilan sa bayan. Yan po inuulit natin. Mainit po ang isyu ng West Philippine Sea sapagkat ang tingin ng opposition, dito nila masisira ang reputasyon ng ating Pangulo. Sapagkat yan ang sinasabi nila sa buong sambayanan na pinababayaan ng ating Pangulo na yurakan ang ating soberenya. Ang katotohanan po, when they allowed the Chinese to build an artificial islands from 2012 to 2016, sila po ang yumurak sa ating soberenya. Si President Noynoy Aquino, Carpio, Del Rosario, De Lima, Trillanes, the principal traitors. Muli po, magandang gabi at maraming salamat. Hindi po natin iiwanan ang isyong ito habang ito po ay mainit. Nang sa ganon, maintindihan po ng ating mga kababayan ang katotohanan tungkol po sa isyu ng West Philippine Sea. Muli, magandang gabi at maraming salamat.